So hello guys and good day for today's video. Magluluto tayo ng pansit canton gisado. Actually, ito yung share ko na handa nung New Year. So let's start. Umpisahan natin sa bawang at sibuyas. Ikakat lang natin to guys sa small bits para panggisa. Actually, small bits yung ginagawa kong cut para mas mabilis siyang maluto and at the same time, mas maging malasa siya doon sa ating lulutuin. Then, syempre, ang susunod natin is yung carrots. So, babalatan mo muna to. Guys, make sure lang din na huhugasan nyo siya after. Okay, yung cut nito naman is pa-strips naman siya guys. Yeah, makikita nyo na pahaba na pa-strips yung cutting nito. Yun yung ginagawa ko for pansit gisado. Actually, yung iba is binablanch lang to, pero kasi sa akin iba yung ginagawa ko, lalo na kung kasama siya sa ulam or pang sahog. Minimake sure ko kasi na luto yung carrots natin para maiwasan na masiraan or mapanisan tayo ng pagkain. Isusunod naman nating hihiwain ngayon is yung ating repolyo. Alisin lang natin dito yung parte na may katigasan, then ikakat din natin siya na pa-strips. At syempre, after natin maghiwa, syempre lilinisan natin yung ating pinaggawaan. Ngayon, umpisahan na nating lutuin ng ating pansit canton gisado. Magpainit na kawali at maglagay ng katamtamang dami lang na mantika na panggisa. Madalas ko tong ginagawa pag nagigisa, yung paiikutin ko yung kawali para kumalat yung mantika. At once mainit na yung mantika natin, uunahin kong gawin is ipiprito ko ng bahagya itong ating karne ng baboy. Katamtamang dami nga lang pala ng baboy yung aking ipiprito at isasama para sa ating sahog. Minimake sure ko din na lutong-luto yung ating baboy para hindi siya maglasang hilaw or malansa. Lagyan nyo lang din ng asin, paminta at magic sarap ang inyong pinipritong baboy para ito ay magkaroon ng lasa. At once na bahagyang nag-golden na yung ating karne ng baboy, ise-set aside lang natin siya. Then, ilalagay natin or ipiprito naman yung ating squid ball at kikiam. Ginilit ko lang dyan yung ating karne and then tsaka ko pinirito yung ating kikiam para less hugasin. And once na maprito na at maluto ang ating squid ball at kikiam, hahanguin naman natin to at sa same pan guys, doon na rin tayo magigisa ng ating bawang at sibuyas. Pag nag-golden brown na ang ating bawang guys, susunod din natin yung ating sibuyas. Huwag nyo lang hahayaan na masunog itong ating bawang dahil mapait yan pagka nasunog. And syempre lalasa na rin yan doon sa inyong lulutuin. Then after natin magisa yung ating bawang at sibuyas, isasalang ko ulit itong ating piniritong karne. Guys, ginagawa ko to sa mga niluluto ko para lang ma-make sure na lutong-luto yung karne o yung mga ipang sasahog ko na mga pagkain. At syempre, isasama din natin itong ating squid ball at kikiam para make sure din na lutong-luto siya. Dahil syempre guys, ito is nabili ko siya sa palengke at hindi siya nakalagay sa fridge. So iiwasan natin yung anumang microbial na pwedeng magkwas ng pananakit ng tiyan and also pagkasira nung atin or pagkasira or pagkapanis nung ating nilulutong pagkain. Then, tsaka ako ilalagay itong ating carrots. Guys, niluluto ko mabuti yung carrots. Hindi ko siya binablanch kagaya na sinabi ko dun sa aking unang part ng video is talagang niluluto ko mabuti yung carrots. Guys, huwag kayong mag-alala kasi dito sa ginagawa ko, hindi po namamatay yung kulay ng carrots. Mas matingkad pa rin po siya. Well, may iba't ibang way naman kung paano na niluluto tong pansit canton gisado. Pero ako, ganito yung style ko ever since kahit mapaulam man yan o itong mga pagkain na panghandaan. And syempre, lagyan nyo rin to ng asin at paminta para mas lumasa pa yung inyong niluluto. Tatakpan din lang natin ng ilang minuto itong ating niluluto guys para ma-make sure na lutong-luto yung ating carrots. At after nito, lalagyan na natin siya ng oyster sauce. 3 sachet nga pala guys ng oyster sauce yung aking nilagay dito sa ating sahog. Hahaluin lang din natin to ng bahagya guys, tsaka natin siya lalagyan ng tubig. Hahayaan lang din natin tong kumulo ng ilang minuto, tapos tsaka natin i-remove yung ibang sahog na nakalagay dito. Natin ma-remove yung ibang sahog guys, ilalagay na natin itong ating pansit canton noodles. Hahalu-haluin lang natin to guys hanggang sa ma-absorb na niya yung tubig. Then nag-add din ako ng isa pang pack nitong ating pansit canton noodles kasi marami yung ating tubig. So kayang-kaya naman niya itong ating dalawang pansit canton pack. Dinadagdagan ko din pala to guys ng toyo from time to time. Then syempre kailangan niyo yung tikman kung sakto na para sa inyo yung lasa. Then halo ulit. Then
hayaan lang natin siyang kumulo para mas maluto pa yung noodles. Naglagay din ako guys ng isang pork cubes dito sa ating pancit canton para mas maging malasa pa siya. At kung gusto nyo maging mas masarap pa yung inyong pancit canton, pwede kayong maglagay ng laman ng manok, atay ng manok, at saka chorizo. Huwag nyo nga din pala guys hahayaan na masyado tong matuyuan at masunog yung inyong pancit canton. Kasi papangit na yung lasa niya at papait, maaaksaya lang. So, dapat from time to time, babantayan nyo to, hahaluin nyo, or i-check nyo kung meron pa siyang tubig. And make sure din na titikman nyo siya para malaman nyo din kung luto na yung ating noodles. At pag luto na siya guys, pwede nyo nang lagyan ng toppings itong inyong pancit canton. Yung sinet aside nyo mga ingredients is pwede nyo na siyang ilagay. Pwede nyo ihalo dito sa noodles and then also sa topping. So, meron tayong nakatabi and meron din tayong pang-mix dito sa ating noodles. So, yun lang guys. Kung nagustuhan nyo itong video, please don't forget to like, share, and subscribe. And thank you sa inyong lahat and Happy New Year!